Hello. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. So, tatalakayin natin ang tungkol dito kay Gold Dagal na hinahamak, binaboy at binastos daw di umano at nilapastangan ang religious group. Hirap na magbanggit kasi maraming balat sibuyas ang magagalit sa video na ito, mga kaplastic. So may double-sided meaning po itong sinasabi ni Gold Dagal. Kasi kung hindi ka open-minded, mga kaplastic, talagang ang mangyayari is parang magiging parallel reaction. So sa makatuwid, kung ano yung naririnig mo, ikina-insulto ninyo. In short, balat sibuyas po kayo, mga kaplastic. So, allegedly, ay inaakusahan po yung religious group na sila ang nakagawa ng bagay na ito na sa pagkamatay ni Jude Dagal sa Pampanga during performing stand-up comedian na pinatay mismo daw at binaril sa Pampanga. Ang motibo sa pagkapatay nito is malamang kung kailan yung pinakahuling performance ni Jude Dagal ay ni Gold Dagal, at yun ang dahilan kung bakit siya namatay. So sa dinami-dami naman mga topics about sa pagiging stand-up comedian ni Gold Dagal ay bakit noon pa lang hindi pa siya pinaslang. So panoorin natin mga kaplastic, kung ano yung meaning ng kanyang mga sinabi rito. At ipapaintindi natin sa mga taong balat sibuyas dyan, mga kaplastic. So maraming na-hurt sa mga salita ni Gold Dagal sapagkat ito'y katotohanan. Alam mo naman kasi kapag totoo ang sinasabi mo ay masakit talaga sa tao yun. So panoorin natin yung video, mga kaplastic. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No? Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, Diba? Basahin niyo po yung caption na may mas okay na religion dyan. Una sa lahat, sinabi niya yun. So, ibig sabihin, hindi lahat ng religious group ay ganito ang mga pag-uugali. So, may ibig sabihin siya doon. Bakit nga ba binabatikos niya yung isang religious group? Diba? Simple lang. May nakikitang mali sa kanila. Diba kamakailan lang nagkaroon ng halos patayan ng pamilya nila dahil sa pera simula nung namatay ang kanilang founder. Diba nag-away-away sila nun? At tahimik yung kabilang panig ng religious group dahil ayaw nilang makialam, bagkus open lang ng opinion si Brother Eli nung araw na yon, na alam niya talaga na mangyayari talaga yon after na mawala ang kanilang founder. Kaya nasabi ni Gold Dagal na may mas maraming okay na religious group kasi alam niya sa dinami-daming religious group na puro kasinungalingan at puro pera lang ang kanilang layunin, ay meron ding isang reliyon na ang layunin ay talagang mailigtas yung kaluluwa, mga kaplastic. So yun ang meaning ni Gold Dagal. Jude ako ng Jude. Si Gold Dagal, nagsasabi lang siya ng sa loobin niya, which is hindi naman po talaga based on his true story, mga kaplastic. Baga, kadalasan nangyayari, di ba sinabi niya, marami na siyang nabebengbang na babaeng taga ganon. Which is totoo nangyayari yun. Karamihan sa mga gustong sumali sa ganong sekta ng reliyon
ay ang layunin lang nila ay makabengbang ng mga chika bebe dyan. Kasi karamihan sa mga chika bebe dyan sa sekta nila ay magaganda. O wag na tayong magpakabola mga kaplastik, wag na tayong magkaplastikan dito. Ganun ang nangyayari. At meron din ako nakausap na mga kakilala ko na ang layunin lang nila ay makabengbang lang ng babae. Dahil marami daw magaganda dun. Diba? Kasi hindi ka makakabengbang ng babae kung hindi ka miyembro nila. Naintindihan mo? So, panood pa natin yung video ni Goldagal. May aircon sila eh. Diba? First time na nakaapa ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. No? Diba? Ang meaning nila doon, hindi po yung sinasabi nilang kulto. May double meaning din to si Goldagal. Maraming aircon. Saan ka makakakitang religious troop na pinakamaraming aircon sa lahat? Biruin mo magkano ang aircon? Ang pinakamura na lang ata yan sa aircon is 18,000. Eh, times 5 mo pa yon, diba? Hindi lang 18,000 yan. Kung high-end product pa yung aircon na binili, eh malamang sa malamang, 100,000 yan. Yun ang meaning nun. Pero pwede rin sabihin ni Goldagal na kulto talaga sila. Kasi nga, may mga pinaniniwalaan sila na malayo sa Biblia. Mga kaplastik. Malayo naman talaga sa Biblia. Eh mo, sasabihin mo, tao si Kristo. Ay, nako. Diba? Kaya malayo. Kaya sinabi niya na kulto. Yun na nga. Pero nagtagal din kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami ng mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. Isa pa, sa mga linyahan ni Goldagal kung bakit niya nasabing I love you, Eduardo Manalo. Natatandaan mo yung sinabi niya, 3 years na siya ng ex niya. Naghiwalay na sila. So ano ang gagawin niya sa sandamakmak na slacks niya sa cabinet niya? Mga kaplastik. Since naghiwalay na sila ng ex nila, wala na siyang pakay. 'Di ba? Wala na siyang kapakay-pakay sa religious group na yan. Meaning to say na sinasabi ni Goldagal na kaya sumali siya sa religious group kasi nga maraming chika bebe doon. 'Di ba? Maraming mga magaganda ron. Yun yung meaning nun. Kaya ngayon binibigyan niya ng tips yung mga tao na nagtataka sila, curious sila, mga netizens. Paano mga naman mapapasagot ang mga babae na miyembro nun? Eh, ang hirap-hirap ligawan nun. Ang sagot ni Goldagal, direkta niya, ang sinabi niya, alam mo, mahal kita. Yan, yung nasa caption na yan. So, ang ibig sabihin doon, kaya mahal niya si yun ay dahil kailangan mo maging miyembro nila. Para pag naging miyembro ka nila, makakakuha ka na ng chika bebe.
Di ba? So, panoorin natin to. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? O, di ba? Kaya ipapaalam mo na mahal mo yung founder nila. Well said. Kasi hindi ka pwede manligaw ng miyembro nila as long as na ikaw ay miyembro nila. O ganap ka ng doctrinated. Diba? Eh paano kung ikaw ay Katoliko, Muslim, born again, Mormons, o ano-ano pa. Tapos nanligaw ka ng miyembro nila. Palagay mo ba papatulang ka ng babaeng yun? Na kahit alam niya sa sarili niya na bawal yun? O pagpalagay natin gusto ka ng babae. Ang mangyayari niyan, ililihim nila ang relationship nila. Kasi hindi naman aabot sa punto na makakarating sa magulang ng babae yan. Diba? Yun yung deeper meaning ni Goldagal. Kasi kung hindi malawak ang iyong pag-iisip, talagang sasakit yung damdamin mo. Kasi tumitingin ka sa literal na biro niya. Parang sinabi ko lang na paano mo masasabi sa kaibigan mo na amoy putok siya without offensive feelings. Parang ganun lang eh. Maghahanap ka ng dahilan o maghahanap ka ng way kung paano mo masasabi sa kaibigan mo na may putok siya. Ganun ang ibig sabihin ni Goldagal sa pagiging stand-up comedian niya. Hindi niya layunin na sirain ang pangalan ng sekta nila. Bagkus, nasasaksihan niya o nangyayari talaga sa tunay na buhay yung mga sinasabi ni Goldagal. Ang mahirap lang kasi sa mga balat sibuyas na to, bakit may binabanggit na pangalan at sinasabi nila hinamak, binaboy, binastos. Isang parte. Kung ikaw ay matalinong tao at open-minded ka, alam mo yung ibig niya sabihin. Base sa nangyayari sa loob ng kapilya nila. Diba? So panoorin natin ang video po. Parang ang dali gumawa ng kasalanan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, pag sa Katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung, alam mo yung sumusunod sa iyo yung mata niya, kahit saan. Diba? Ang hirap magjakol. Diba? Pero pag tinignan mo, mukha ni Eduardo Manalo. Mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Ayun. Ito yung isa pang linya ni Goldagal. Ang reference niya is about sa pagkakasala. Hindi nila kasi naintindihan yung meaning nun eh. Mga ka-plastic eh. Yung deep meaning ng sinasabi ni Goldagal. Kaya niya nasabi na parang comparison yung nangyari. What if kung nakita mo yung larawan ni Jesus? Hindi ka makakagawa talaga ng literal na kasalanan. Pero kung yung founder mismo yung makakita sa'yo, parang wala lang. Kasi isipin mo, tao din naman siya eh, na gumagawa rin ng kasalanan sa buhay. Literal, na gumagawa ng kasalanan. Yun yung meaning nun. Oh, let's say, sabihin natin, baka i-rebat ng mga miyembro nila na larawang inanyuan lang naman yan eh, Diyos-Diyosan naman yan eh. Oo, given na yan, Diyos-Diyosan. Alam ko naman na Diyos-Diyosan yan. Larawang inanyuan. Mga gawa ng kamay ng tao. Pero isipin mo rin eh, kahit hindi mo siya makita ng harap-harapan, in the naked eye, makikita mo na yung feelings mo kapag gumagawa ka ng kasalanan, parang ang hirap gawin eh. Kapag nakikita mo na ang meaning nun is, pag nakikita ka ng Diyos sa mga kasalanan na gagawin mo pa lang eh. Yun yung ibig sabihin ni Goldagal. Pero kapag nakakita sa iyo isang miyembro o isang founder ng isang sekta ng reliyon, parang wala lang sa iyo eh. Kasi isipin mo, tao din naman siya eh. Makasalanan din naman yan eh.
Gumagawa rin naman ng mali yan eh. Kahit sabihin mong founder siya ng ganito dahil nababalitaan nga siya sa mga kung ano-anong aligasyon against sa kanila, di ba? So yun ang deeper meaning ni Goldagal na hindi nila naintindihan kung bakit. Kaya nga yung mga taong tumatawa sa kanyang event, nagigits nila kasi ibig sabihin ni Goldagal eh. Kung tutusin, nakakatawa naman siya in the simple way na pag nagbibiro ka. Pero kung iintindihin mo yung meaning na sinabi ni Goldagal, malalaman mo eh na oo nga no, mahirap nga namang gumawa ng kasalanan kapag Diyos mismo ang tumitingin sa'yo at nagbabantay. Pero kung si ganito ang nagbantay sa'yo, na isang hamak na parang hindi unsuccessful na abogado, eh parang iniisip ko bakit nga naman ako matatakot o mahihiya na gumawa ng mga kasalanan sa buhay. Diba? Yan yung deeper meaning ni Goldagal na hindi nila naintindihan. So, saan yung hinamak dun? Saan yung binaboy? Eh, sa totoong buhay naman talaga nangyayari yon sa kanila. Diba? Huwag kayong magagalit ha, mga balat sibuyas dyan ha. Hindi nyo kasi naintindihan dahil sarado na ang isip ninyo eh. Para kayong kumbaga wildebeest. Yung mga wildebeest kasi mga walang kokote yon. Sumusunod lang sila sa leader nila. Kung saan man pumunta, dun din sila. Kaya kung mahulog man sa bangin yung leader nila, mahulog din sila sa bangin nila. Ganun lang ang buhay. Parang robot. In short. Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away ka man ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. Literal naman. Unang meet ko ng mga magulang niya, medyo kinabahan ako. Like, di ba, tawagan nila ka Julio, ka Maria. Akala ko mga NPA sila. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin, nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. No? Like, yung pananalita, yung word na yan. One time, nadala ko sa kama. Habang nagsisex kami, papaungol ako na, shit, sarap mo kapatid. Ito yung huling linya niya bago natapos tong video na ito, mga kaplastic. Ito naman, ang meaning naman nito, mga kaplastic. Can you imagine? Family. Yan yung concept o yung tinatawag na ano ba tawag dito? Parang let's say reference. Reference is family. Imagine mo, family mo, magtitirahan kayo. 'Di ba? Kadalasan nangyayari to sa mga fraternity. Yung tipong magkaka-brotherhood, kahit na may jowa na yung girlfriend ng ka-brother nila, tinitira pa ng ka-brother pa ng ka-brother. Diba? Yun yung deeper meaning ni Goldagal dito sa puntong ito. Isipin mo, tawagan ninyo ka-bro, kapatid, brother, sister, kung ano-anong mga tawagan nila. Ang reference dito is family. Kaya parang naninibago siya, sinabi niya, ang tawagan nila KE1, KE2, KE3. Para daw mga NPA. Sa pa yun. Pero di naman niya pinoprovoke na NPA. Parang, sinabi niya, parang mga NPA. Akala niya, mga NPA member. Pero ang point of view dito is, diba, sinabi niya, nagse-sex sila ng kanyang ka-brother niya. Kaya nakalagay dito sa caption nito, sarap mo, kapatid. Ang meaning nito, mga ka-plastic, family preference. Iisipin mo, magka-brother kayo, tapos nagtitirahan kayo. Di ano nangyayari? Yun na.
Alam mo mga kaplastik, ang moral lesson dito, kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo, pinapatay ka ng tao. Pinapatay nila yung katotohanan. Hanggat, bino mo pinanganak pa lang tayo, nabubuhay na tayo sa kasinungalingan, no? Daming kalokohan sa buhay. Pinanganak tayo para maging alipin. Nagiging empleyado tayo, kikita ng pera, mag-aasawa, magkakaanak, so on and so forth. Paulit-ulit lang ang senaryo. Pero hindi lahat yon ganun ang layunin ng tao. Karamihan sa kanila, ang layunin lang magpalaki ng platform, sirain ang buhay ng tao, at magpalaki ng pera, magpa-impluwensya, at kapag may bumati ka sa kanilang pagkakamali, pinapatay nila. Imagine mo yung isang reporter, di ba? Naalala niyo yung reporter na babae na tinawag niya yung kapilya ng Quiapo Church. Imbis na tawagin niya simbahan, tinawag niyang tindahan. O bakit walang umalma na Katoliko na nagalit doon? Pero pag sila ang binabatikos, sasabihin, idedemanda ka ng cyber libel, umanda ka, naka-screenshot na yung mga sinasabi mo. Yan sila eh. Pag hindi na nila kayang gumanti sa verbal, ang gagawin nila demanda. Wala eh. Ganun ang nangyayari sa kapag may influensya yung tao. Sasabihin nila, di nila kaya kasi di nila kayang i-rebut yung mga pagbatiko sa kanila. Kaya ang gagawin nila, magdedemanda. Kung di kaya madaan sa demanda, patayin nyo. Diba? Mamamatay tao nga talagang siyang tunay. At nakasulat naman kasi sa Biblia yun, na mayroong isang tao na magbabigay ng salot sa buong mundo. At papatayin niya yung mga taong nagsasabi ng mga katotohanan. At marami na pong nagpapatunay na ganun talaga sila. At nangyayari yun sa loob ng kanilang kapilya. Hanggang kailan po kayo marirealize ninyo na yung kaluluwang isinalaalay-alay nyo sa kanila ay nalalagay sa panganib dahil sa mga maling turo nila. So, rest in peace sa'yo, Goldagal. Naway nakita mo na ang katotohanan na ang bagay ay pinapatay ang katotohanan. Lahat ng mga sinasabing totoo ay hindi nauunawa ng iba bagkus ang tingin nila ay nilalapastangan, inahamak at binabastos mo ang kanilang kultura. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.